Welcome sa WWE Tagalog Review, Friday Night SmackDown Edition. After ng flashback sa nangyari last week, pinaalalahanan ni Mick Aldis si Cody Rhodes na after na magawa na ni Drew McIntyre na makapag-public apology sa referee na nasaktan nito noon, ay epektibo na ang kasunduan nila na bawal nang madapuan ng kamay ni Cody si Drew hanggang sa kanilang championship match. Pagkaalis ni Cody, ay si The Miz naman ang sumunod na nakipag-usap kay Nick at dapat daw ay huwag nitong masyadong bigyan ng magarbong appearance si Joe Hendry o anumang entertainment show, ultimo entrance music nang hindi binabanggit ang pangalan nito, kasi nga, say his name and he appears, pero nang mabanggit ni Aldis ang pangalan niya, ay agad na tumugtog ang entrance music ni Joe at ito nga ay nag-appear. At nasa ring na nga si Joe na may kasamang mga naka-costume, at tila kabaliktaran ng mga nangyari sa mga sinasabi ni Miz, dahil heto si Joe at may ginawang jingle para kay The Miz. Kaya agad ding lumabas si The Miz para mapigilan si Joe Hendry, tama na daw ang mga kalukuhang ito, at mas mabuti pa raw na umpisahan na nila ang laban ngayon din. Pero biglang nagsalita ulit si Nick Aldis, sabi niya, ay ang kanilang magiging match ngayon, ay Miracle on 34th Street Fight. At sinimulan na nga nila agad ang laban, at ito ay napuno ng katatawanan para kay The Miz, nang ang makuha ni Joe sa gift wrapper ay gitara. Pero ang kay Miz naman ay ukulele, paghahalin tulad sa pinakanta ni Henry kanina, na si Miz daw ay may tiny balls. Sa closing moment ng laban ay pinagtulungan ng mga babyface ang heel na si The Miz, at ang nasa loob pala ng bunny costume ay si R-Truth, at syempre hindi mawawala sa kanya ang move ng childhood hero daw nito na si John Cena, na 5-knuckle shuffle na sinundan naman agad ni Joe ng standing ovation, ang finishing move nito sa table for the win. Tapos ay nasa backstage sina Carmelo Hayes at Traxium at habang nag-uusap sila ay dumating si Ilya Dragunov at sabi niya sa dalawa na kung okay lang ay iwan muna nila sila ni Carmelo, at umalis nga ang mga ito. Sabi ni Ilya na napakahusay ng ginawa nilang dalawa last week, nang talunin nila ang DIY at ngayon, bilang pabuya kay Melo, ay bibigyan niya ito ng rematch sa kanyang US title para ulitin ang magandang laban nila na ginulo ng DIY noon, at natuwa naman si Melo, sabi niya na this time, ay hindi na siya mag-mimics. Tapos ay dumating na nga si Drew McIntyre, at sinalubong agad ito ni Cathy Kelly para tanungin kung kailan ba gusto nito na gawin ang WWE title match nila ni Cody, pero sabi niya ay kailangan muna daw niya magpahinga, dahil napagod daw ito sa flight niya galing pa ng Scotland, kaya abangan na lang natin ang mga sagot nito sa lahat ng mga katanungan mamaya sa show. Next, ay video package nila Aleister at Selena, nagsasalita ng kung ano-ano tungkol kay Damian Priest, tapos ay si Byron Saxton, at kasama nito si Jade Cargill ang ating WWE Women's Champion, sabi niya, na kaya lang naman gumagamit ng kendo stick si Michin, ay dahil natatakot ito sa kanya, at hindi din daw niya kailangan ng kahit anong weapon para labanan ito, dahil siya daw mismo ang weapon. Sumunod naman agad sina Michin at B-Fab, para sa sagot nila kay Jade Cargill, sabi ni B-Fab na hindi naman kaduwagan kung iiwasan na lang nila si Cargill, para wala na lang masaktan pa, sagot ni Michin, ay hindi naman siya natatakot dito, kundi ay wala lang talaga siyang respeto kay Cargill, dahil sobrang yabang at napaka mapagmataas daw nito.